tanong ko lang po sana kasi medyo kababalik ko lang po sa Catholic. Matagal po akong naging Iglesia ni Cristo. Tapos nung nagkaroon po ako ng karelasyon na Iglesia ni Hmm, Cristo, matagal po akong naging miyembro, nabautismuhan po ako. Dumaan po talaga ako sa naging iglesia po. dumaan ka sa indoctrination nila. Yes po, then nabautismuhan po. Then taon din po na sumasamba po ako sa kapilya. Nakabalik po ako ngayong yung talagang pagbabalik ko po sa simbahan, sa Hmm. Catholic po is last April po. Ano ang naging kadahilanan at bumalik ka? Natiwalag po kasi ako, kasi may mga hindi ko na po masyadong iaano, meron po sigurong may mga dahilan po na Okay. God's na will. naging Ah, dahilan bakit po hinayaan ko na pong matiwalag ako. Okay, so ano ang naging proseso mo naman sa pagbalik mo, sister? Sino ang tumulong sa iyo at ano ang ginawa mo? Nung itong ano po, February, kasi nandito ano po, yung bahay po namin is katapat lang po, OFW po ako, katapat Mm. lang po ng simbahan. Pero hindi po talaga Okay. ako pumupunta. Ngayon Mm. po ng February, meron po kasi akong pinagdadaanan sa mental health at sa health ko po mismo. Kaya po napabalik ako ng simbahan kasi pakiramdam ko po nung mga panahon na yon, wala na po akong matatakbuhan. Mhm. Nung nakabalik po ako, tinulungan po ako nung kasama namin sa simbahan. May nakilala po ako sa community na Legion of Mary po. Okay. Yun po, sila po yung nag-guide sa akin. Ginaid po ako hanggang po ito na po. Nung Sunday po, nagkaroon po ng talk si Brother Mike po Mike na Vilarde? yes po, hindi Okay. hindi rin po ako naka-attend. Hindi, marami pong nangyari kasi yung venue po, isa po sa lugar na iniiwasan ko po talagang puntahan. Kaya hindi po ako naka-attend. Ngayon yung talk niya po is nai-record at sinend po sa akin. Nung Mm. Monday po, napakinggan ko. Ang ano ko po, yung parang din ko po na-realize na hirap po pala akong banggitin yung pangalan ni Jesus. Hmm. Sobrang hirap na hirap po ako. Hirap po talaga ako. Yung halos kahit po may kausap ako kahit po nasa simbahan, hirap po akong banggitin. At ano po, 'pag nasa loob po ako ng misa, 'pag nasa loob po ako ng simbahan, kahit nagma-mass na po, may mga panahon po sa isip ko na, alam niyo po yung parang sinusubok ko po, yung si God na parang dumating po ako sa point na, "Ano hindi mo ko kayang palabasin dito sa simbahan ano?" May gano'n po sa isip ko, hindi ko na po naiintindihan kung ano po yung Okay. nangyayari. Hmm. Kaya po sabi So, ko, yun po, humingi po ako ng tulong sa mga kasama ko sa simbahan, then yun nga po sabi nila na mas magandang magtanong po ako. Kasi yes. dumarating po sa punto na yung 'pag binabanggit ko po yung pangalan po ni Jesus, para pong lumalaki yung ulo ko na para pong lumulutang ako, para pong hindi ko po maintindihan. Probably you are spiritually harassed, sister, no? Pero tanong ko lang muna, sister, kasi tinanong ko ang paano yung naging proseso ng pagbalik mo. Ano yung pinagawa sa iyo, sister? Pinakumpisal ka? Opo, pinakumpisal po ako, tapos ang Ah, sabi po dati parang ano po ba, may consecration po ba po, pero hindi ko nakalimutan ko po yung term na ginamit, pero hindi na po pinagawa sa'kin. Nangumpisal po, okay. tapos yun po yung pinagawa sa'kin ni father na naalala ko po. Brother Wendell, ano sa tingin mo, Brother Wendell, ang pangyayari sa buhay niya, Brother Wendell? Welcome home, kapatid. No? Bumalik ka sa tunay na iglesia ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Pero bakit ganun ang mga naramdaman mo? Una, kung tandaan natin ang unang Juan Kapitulo 2, 18-19, malinaw ang sinabi diyan. Nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. At ang niyakap mo na Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, di yan naniniwala sa Mahal na Birhen Maria, di yan naniniwala sa divinity of our Lord Jesus Christ. Ang kanilang aral ay
ang ating Panginoon Jesucristo, tao, hindi Diyos. No? May naalala ako, isang dating Iglesia ni Cristo, dating Iglesia ni Cristo dahil bumalik na sa Katoliko, yung asawa niya, Iglesia ni Cristo talaga, sa area ng Pagadian, napusis yung anak nilang babae, di paniniwalaan umano ng ministro na possessed. Sabi ng ministro, baka may diferensya lang sa utak. So dinala doon sa office, at sa office nag-react talaga. At sinabi, rinig ko talaga, lalo na sa ama na dating Katoliko, lumipat dahil nag-asawa ng Iglesia ni Cristo, pinarinig ko, nagsaksi talaga siya sa formula of prayer and deliverance. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out. Doon, nagwala ang kanyang anak hanggang sumuka, hanggang bumalik sa normal. So ginamit ko yun na pagkakataon para ikatikay sila. Di po ba? Sabi ko sa kanila, di po ba yung siktang inaniban nyo, di naniniwala na si Kristo'y Diyos. Pero nasaksihan ninyo mismo na sa ating prayer, anong binanggit ko? In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke. But naging normal ang anak mo? Gamit yan na formula, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God. So, ngayon, isang blessing din niyang pagkakataon na yan, kapatid, na natiwalag ka sa siktang inaniban mo dahil yun naman ay tatag talaga ni Felix Manalo at the revivalist of Arianism. So, may posibilidad na kung yun ang naramdaman mo, lalo na pag magsimba ka, then you are under attack. Nasa level ng extraordinary demonic attack. And alam natin yung extraordinary demonic attack, operation, obsession. Ano ba yung obsession? Ang tinitira ng demonyo ang isipan at damdamin. Bakit ganon? Halimbawa, nangungumpisal ka na. Okay, i-evaluate mo na. Nangungumpisal ka ba dahil inutusan kang mangumpisal at kailangan sa pagbalik mo sa simbahan? O nangumpisal ka ba dahil talagang pinagsisihan mo yung mga kasalanan mo? Meron bang mga kasalanan mo, lalo na yung pag yakap mo sa Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, paniniwala sa pananampalataya nila na si Kristo ay tao, hindi Diyos, kasama mo yung naikumpisal. Hindi lang yan. Iba pa mga kasalanan. Halimbawa, dahil sabi mo, lumipat ka sa Iglesia ni Cristo dahil nagkaroon kang kasintahan na miyembro ng Iglesia ni Cristo kay Manalo. I-evaluate din, kapatid, kasali bang na kumpisal? Kung meron man, hindi ko sinabing meron na, ito'y pag-guide lang. Kung may naganap na sex outside marriage, kahit nagkahiwalay, kahit wala ng relasyon, tandaan natin, may nabuo yang tinatawag na soltay. Yan ang binanggit sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 16. May nabuong soltay. At dahil sa soltay na nabuo, dahil nagiging kaisa sa kasalanan, dapat i-evaluate din, kailangan niyang ma-break. Paano po ma-break ang soltay? Halimbawa, kung merong mga bagay na nagpaalala sa kanya, kailangan talaga yang ilibing.
para makalimutan. Yung mga ibinigay galing sa Kanya, kailangan talaga yang mailibing na para makalimutan. Hindi lang yan. I-renounce. Ano ba yung promise mo noong kayo kasintahan pa? Halimbawa, may promise kang, ikaw lamang ang mamahalin ko. Dapat i-break yan. In the name of Jesus, I break my promise to Him na siya lamang ang aking mamahalin at wala ng iba pa. Kailangan, process yan. Nasa process yan. No? At kanyang pangalan, nasa process yan na kailangan i-break. Then, evaluate pa. Ano pang mga kasalanan na mabigat, hatred, anger, na hindi na kumpisal dahil pwede yan na magiging daanan para sa extraordinary demonic attack. At kung payo ko kung saan kayo na diocese, mas mabuti na makipagkita ka sa appointed exorcist ng diocese para magabayan ka, kapatid. Yun po. Opo. Thank you po. At huwag mong kalimutan sa pagbalik mo, kapatid, magsimula ka na magrosary dahil yung iniwanan mo na sikta kung saan ka na dala ay napaka-allergy yan sa Holy Rosary, no? Pero kung Opo. tignan natin ang sinasambit natin ng Rosary, bakit allergy sila? Una, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nasa San Mateo 28:19-20 yan, pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Against din sila sa Holy Trinity. Opo. Napaka-against nila sa Holy Trinity. Pero San Mateo 28:19-20, nandyan na ang Holy Trinity. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napansin niyo? Name. Hindi names. Bakit name? Dahil sa Isaiah 52:8, I am the Lord. This is my name. Sino ba yung Lord na yan? Sa Psalms chapter 100 verse 3, the Lord your God. Kaya, ang sabi niya, in the name, iisa lamang ang kanilang pagka-Diyos, bagkos tatlong distinct persons na binanggit sa unang Juan 5:6-7, for there are three that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. At sinambit natin ang tanda ng cross na napaka-allergy ang Iglesia ni Cristo niyan. Kung makita mo lang yung mga video natin na nang iisa natin ang cross, lalo na kahit sa mga Muslim na naposes o sa ibang sikta, Ecce Crucem Domini. Grabe talaga ang pagwawala nila. Unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. At sinambit natin sa Rosary, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Sinabi ng iniwanan mong sikta, mali yan. Mali ba ang pagsambit ng I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? At sinambit natin, Our Father who art in heaven, nasa San Mateo Kapitulo 9 yan. Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth. Mali ba yan na aral yan ng ating Panginoong Hesus? Ang binanggit natin sa Rosary na palaging tinutuligsa nila na sinabi, Hail Mary, full of grace. Sino ba ang nagsambit yan una? Ang anghel. Sabi ng anghel sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 23, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. At ayon naman ni Santa Elizabeth, Lucas Kapitulo 1, versikulo 47, Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. So napaka-biblical yung binanggit natin. Tapos sabihin nila, mali yan. Ano ang karugtong? Pray for us sinners, now and the hour of our death. At sasabihin ng mga ministro at INC, mali yan. Ano bang tama?
Yung sinabi natin, pray for us sinners. Anong tama? Do not pray for us sinners. Yun po ba? Kaya, posible sa mga karamdaman mo, kapatid, may kaugnayan pa yan sa pag-anib mo sa occult na grupo at anti-katoliko, at i-evaluate mo na sa sarili mo, ano pang mga kasalanan na di mo na kumpisal, na napakalalim talaga. Hatred, anger, ilang taon ka na humihiwalay sa simbahang katoliko, at meron bang pagkakataon na sa buhay mo noon na naglaro ka ng Spirit of the Glass kasama yung mga kaibigan mo? Meron bang mga bahagi sa buhay mo na nagpahula ka, palm reading? So dapat i-evaluate yan, kapatid. At mangungumpisal ka hindi dahil may nag-advise sa iyo ng umpisal. Mangungumpisal ka dahil pinagsisihan mo talaga ang kasalanang ito. Opo. Yan po, kapatid. Salamat po. Lahat po nung nasabi niyo po na yung nagpahula po, naglaro po ng Spirit of the Coins po yung ginawa po namin ng mga yun. kabataan. Opo. Nagpahula po sa may Quiapo. Nung parte po ng kabataan, yan po. Oh, so Tapos, dahil nasa level ka na ganyan, kapatid, dapat mo ikumpisal yan, no? And then before the blessed sacrament, i-renounce mo. In the name of Jesus, I renounce palm reading ano yun? and playing the spirits of coins. 3 bisis yan, ha? I repent and I ask to be forgiven and I accept you, Jesus, as my only God and Savior. In the name of Jesus, I renounce palm reading, pagpahula, playing the spirits of coins. 3 bisis yan. I renounce, I repent, and I ask to be forgiven, and I accept you, Jesus, as my only God and Savior. Yan po, kapatid. Apo. Salamat po. At mangungumpisal po. Yun, paano po kaya yung pag nasa simbahan po ako, na para pong tinutuya ko yung ang Diyos? May mga panahon pong ganun na talagang para po akong nakikipagsubukan po sa Kanya na bakit hindi mo ko kayang itapon sa labas? Nandito ako sa simbahan mo, andito ako sa tahanan mo. May mga panahon po talagang ganun yung laman po ng isip ko, kahit po nasa misa po. Kaya minsan po talagang hindi ko rin po naiintindihan. Akala ko po, meron po kasi akong na-diagnose po ako na may mental health issue po. Kaya minsan po yun po yung naiisip kong dahilan. Pero dahil po dun sa talk ni Brother Mike nga po, medyo mas nare-realize ko na po na hindi po pala yun yung, yun is parte po siya ng dahilan pero hindi po yun yung dahilan mismo. At yun po, meron din pong, natutuwa po akong nakakasakit po ako ng ibang tao. Sinasadya ko pong gumanti at manakit po talaga ng damdamin ng ibang tao. Sinasadya ko po. Okay, pati yan kumpisal mo, kapatid. Pag magkapasok ka sa loob ng simbahan, tandaan mo ito, meron kang guardian angel. Bawat isa sa atin may guardian angel. Humiling ka ng tulong. Na dapat humiling ka ng tulong sa guardian angel mo na i-guide ka at makapokus ka. At i-pray mo din sa mahal na Birhen Maria, Mother Mary, cover me with your mantle of love and protection. For you are my mother and I am your daughter. No? Sa advice ko sa iyo, dahil bago lang kasi, kapatid, na may nakipag-usap sa akin sa katedral na katulad din sa iyo, no? At dumaan din sa psychiatrist, nagagamot. Pero nang nag-diagnose ako sa kanya, katulad din sa iyo,
Ay iba yung sa iya sa kanya pala dahil naglalaro siya ng spirit of the glass. Oh. Hanggang yun na meron na siyang marinig, meron nang bumubulong sa kanya at umabot na sa punto na gusto siyang magpakamatay. No? Ah, 'Yun. Pero may gamot siya sa psychiatrist, ngunit sa pagdiagnose namin, positibo talaga ang extraordinary demonic attack. No? So, ang mga ganyan, kapatid, kung meron lang na appointed exorcist sa diocese ninyo, pwede kang lalapit para mabigyan ka ng rule of life na dapat mong sundin ito at i-prepare ka for deliverance. Dahil hindi pa na putol yung palm reading, occult kasi yan, no? Superstitious beliefs. At mabigat yung kasalanan superstitious beliefs sa Catechism of the Catholic Church, numero 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Oh. Pero, advice ko sa iyo, dahil nagtanong ka, mas posibleng lalong aatakihin ka pa ng kalaban natin, don't be afraid. Meron kang guardian angel, meron tayong Mahal na Birhen Maria, meron tayong triumphant na mga santo. Simulan mo, pray the rosary. At kung gawin mo ito na mag-pray ka ng rosary, makita mo talaga ang epekto, kapatid. Opo, maraming salamat po. Yun nga po yung yung sa mental health nga po. Talaga pong naranasan ko na 2 beses, hindi po 2 beses, yung nandito po ako na nung nakaraang buwan, muntik po akong tumalon dito sa building po. Nung mga kabataan ko po, nag-overdose po ako ng gamot at nagkakat po ako ng wrist. Ganun po yung mga pinaggagawa ko po. Kaya, Kapatid, meron bang meron ka bang experience na parang may nakita kang shadong dumaan? madalas po. Madalas po. Okay. Opo. Meron bang na-experience ka na may tumatawag sa iyo o bumubulong sa iyo? Opo. Dito po napapalingon po ako na parang hinahanap ko po kung sino siya. Minsan po na napagkakamalan ko po na may kasama po ako, may sa CCTV po ng bahay namin. Titingnan ko po, wala naman po. Yung shadow po, lagi po akong napapalingon. Sa salamin ko po, madalas makita yung black shadow po na nagpa-pass by po. Mm-mm. So, meron bang pagkakataon na nanaginip ka na diyan sa panaginip may mga ahas o kaya lumilipad ka at biglang nahulog? Opo, madalas po. Okay. So, meron bang pagkakataon na nanaginip ka, kapatid, na sa panaginip mo may nanliligaw sa iyo? Meron po. Nakikilabutan po ako. Okay. Meron bang pagkakataon, kapatid, na itong napanaginipan mo na nanliligaw sa iyo, sa panaginip mismo, nakipagtalik sa iyo? Opo, kinikilabutan na po ako ngayon. Opo, May kasama, ano po yan? may kasama ka ba ngayon, kapatid? Yung mga amo ko po nasa sala po. Pero Okay. dito po sa kwarto mag-isa po ako. Okay. Meron ba ang pagkakataon, kapatid, na alauna ng madaling araw, 2:00, 3:00, 4:00, makagising ka at mahirapan ka na sa pagtulog? Opo, akala ko po yung parte lang po nung insomnia ko po. Mm-mm. Okay. So, ayan, kapatid, no? Habang etong ginawa natin kayo, a part of diagnostic interview. Pero ang ma-advise ko sa iyo, pray the rosary. Di ka iwanan ng Mahal na Birhen Maria.
Nasa ibang bansa ka ba ngayon? Opo. No, okay. Makipag-ugnayan ka ni Sis Helda para mag-guide ka, kapatid, ha? Opo. Salamat po. Sige. Maraming salamat po. Praying for you, Ana Marie. Opo. Maraming salamat po. Okay. God bless you.